Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So exactly 15 days na lang mga kadabarkads, Pasko na at eto nga po ang daming naka-line up na gig concert ng mga clones natin. Una na dyan ang magaganap by December 14 at 6 p.m. sa Events Hall, KDR Adventure Camp, Orani, Bataan, na kung saan present nga dito si Lucky Robles, Stephen JC, Dominador Albiola, Roel Carino, and syempre kasama po si Leia at Risho. So by December 14 yan mga kadabarkads, kaya naman supportahan natin sila. At ibang ganap naman by December 17 sa Cainta Rizal naman ito. Gaganapin ito ay sa That's Dinner, back of Santa Lucia Mall, Cainta Rizal. So ang door charge, 1,750 with dinner na yon. Ang mga clones na mga kasama si Stephen JC, Jean Jordan, Franz Joseph, and Rochelle Santos. Silang apat and syempre may mga special guest dito. So grabe mga kadabarkads, no? Fully booked po ang mga clones natin at talaga namang in demand sila lalo na ngayong Kapaskuhan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads, eto naging statement po ni Jody Ann Santos na kung saan talaga naman pong hinangaan ng marami. Sabi po ni Jody Ann Santos, for me kasi, beauty is really a word that really depends on how you define it. For me, beauty is not just the physicality, it's how you treat people. It's how you see the world. It's how you help others. It's how you be yourself. Ang beauty para sa akin, it doesn't matter who you are. It doesn't matter kung ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, pero kung masama ang ugali mo at hindi ka marunong makipagkapwa-tao, it will all go down the drain. Most of the time, for me, beauty is not really about the face. It's really about you. It's how you look at the world. It's how you see the world. It's how you give back and how to be kind. That's what beauty for me. Sobrang nakaka-amaze, nakaka-proud mga kadabarkads. Itong naging statement po ni Ma'am Jody Ann Santos kung paano niya po ilarawan ang totoong kagandahan. Yes, agree po ako sa kanya mga kadabarkads. Ang totoong kagandahan ay nasa ugali natin. Kasi kung beauty lang, physicality ang pagbabasehan po natin, lahat yan kumukupas. Pero yung ugaling napakaganda mga kadabarkads, hindi po yun maluluma o hindi po yun makakalimutan ng mga taong nakakasalamuha po ninyo araw-araw. Kasi doon kanila maalala sa maganda mong pakikipagkapwa-tao at sa maganda mong ugali. Very well said, Jody Ann Santos. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads, ang tungkol nga po dito kay Mr. Anjo Eliana. Sabi nga dito sa isang write-ups, walang utang na loob, Anjo Eliana siniwalat ang totoong dahilan ng alitan nila ni Vic Soto. Sabi dito sa isang kamakailang pahayag na nagdulot ng usap-usapan sa industriya, si Anjo Eliana ay nagsiwalat ng totoo daw tungkol sa kanilang hidwaan ni Vic Soto na matagal nang nakatago sa publiko. Sa kanyang pahayag, binigyang linaw ni Anjo ang mga detalye kung bakit nauwi sa alitan ng kanilang relasyon at kung ano ang naging pangunahing sanhi nito. Ayon kay Anjo, ang kanilang alitan ay hindi lamang basta-basta o dahil sa utang na loob, kundi may mas malalim pang dahilan na matagal nang nakatago. Sinabi niya na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa isang hindi pagkakaintindihan na nauwi sa hindi pagkakasundo. Grabe no, parang redundant, pinaikot-ikot lang yung write-ups. Sabi pa dito, ibinahagi rin niya na nagkaroon ng mga pagkakataon na nagkausap sila ni Vic upang ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Subalit hindi pa rin ito na pagkasunduan hanggang sa tuluyang lumayo ang kanilang landas. Dagdag pa ni Anjo, hindi niya sinasadyang saktan si Vic at nananatili siyang respetado at mahalaga pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit nagsabi rin siya na ang kanilang hidwaan ay isang paalala na kahit sa industriya, hindi lahat ay may iwasan ang hindi pagkakaunawaan at mahalaga ang komunikasyon upang malutas ang problema.
Actually, wala naman po ako nababalitaan mga ka-Dappercads nahidwaan po nila Bossing Vic Soto at Mr. Anjo Eliana. Parang ang pinupuntirya niya po ay si Tito Soto. Katunayan po niyan ay nakautang pa nga po si Anjo Eliana kay Bossing Vic Soto ng higit 1 milyon pero hindi po siya sinisingil ni Bossing Vic Soto. At saka kahit kausapin naman po itong si Mr. Anjo Eliana, wala po siyang pinapakinggan Sarili pa rin niya po yung kanyang sinusunod. Kasi nung nakaraan, di ba mga ka-Dappercads, kinausap po siya ni Maro Soto na sana tumigil na. Pero hindi mga ka-Dappercads, patuloy pa rin po siya sa pagngangawa po niya para siraan ang Dappercads natin. Ngayon, mukhang nananahimik na naman siya. Mukhang siya po ay natakot sa kaharapin niya po na patong-patong na kaso. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin na tungkol dito kay Mr. MVP at kung ano po yung naging kasunduan po nila ng TVJ, ng Dappercads at ng Itbulaga. Mariin pong sinabi ni Mr. MVP sa kanyang interview sa TV5 na full support ang gagawin niya daw sa TVJ production. Kung siya daw ay full support sa TV5 at sa kung ano-ano pang hawak po ni Mr. MVP, ganun din daw po dito sa TVJ Production. Ibig sabihin, hindi po talaga pababayaan ni Mr. MVP ang Itbulaga. Ganyan niya po kamahal ang mga Dappercads natin, lalo na po ang Tito Vic and Joey. Samantalang pag-usapan naman natin itong ating nakalap. Tungkol ito sa Itbulaga, plano ito by 2026 or 2027. So ano ba yan? Sabi kasi dito mga ka-Dappercads, iniulat ng isang mas bago at mas malaking studio na tatawaging Studio It ay kasalukuyang itinatayo sa ilalim ng MVP Quest Building sa Mandaluyong na inaasahang magiging hinaharap na tahanan daw po ng Itbulaga pagkatapos ng pagkompleto nito, posibleng sa 2026 or 2027. So good news po ito mga ka-Dappercads kasi siguro mas malaki po ito sa studio ngayon ng Itbulaga, 'di ba? Na parang maliit lang po yung capacity nito. Siguro mas malaki to mga ka-Dappercads kung hindi man po natuloy yung paglipat sa Meralco Theater na napapabalito po noon and syempre sa APT. Ito at meron naman po palang bagong pinaghahandaan ang TVJ Production para po sa bago or panibago pong studio ng Itbulaga. So, ibig sabihin pala mga ka-Dappercads, bago dumating yung 50 years ng Itbulaga dito po sa entertainment, mukhang mag-anniversary sila or mag-golden anniversary sila sa bago at malaking studio dito po sa TV5. Nako, i-claim na natin yan mga ka-Dappercads. And syempre, ipag-pray na rin natin kasi deserve po nila ng mas malaking studio para mas marami din po ang ma-accommodate na live audience dito po sa studio ng Itbulaga. So, agree ba kayo dito mga ka-Dappercads? Please comment down below. So, paano? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.